Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan. Unahin ko to si Mr. Bin TV. Shoutout Kuya Pinong sa next video. KL21 third batch waiting kay Sadyang. Tanong lang po kung in demand din po ba ang driver sa Korea. Sa EPS factory worker ay wala pa namang hinahire sila na driver At nag-announce nga dati yung gobyerno ng South Korea na mag-hire sila ng foreign driver pero hindi naman natuloy. At pangalawa ay si AJB Graphic ng Pinas. Pa-shoutout Kuya Pinong, any tips po paano yung consistent na pag-aaral? Minsan kasi nawawalan ako ng gana. Ang una mong isipin kabayan, kung ikaw ay tinatamad, minsan kasi kahit ako noon ay tinatamad din ako sa pag-aaral, pero ang isipin mo lagi na lahat ng gusto mong ipundar, lahat ng gusto mong bilhin, gusto mong makaipon ng pera, yun lang lagi ang iisipin mo. Isipin mo pag nandito ka na sa South Korea, ay mabibili mo na lahat ng gusto mo at makakaipon ka ng pera. Sa pag-aaral naman ay minsan timingan din. Pag yung sabihin natin na tinatamad, kumbaga sumasakit na rin ng ulo sa pag-memorize, pahinga muna. Tapos sa susunod na araw, saka ka mag-aaral ulit. Ito na nga mga kabayan, magkakaroon na ulit ng massive selection ngayong buwan. Mangyayari ito bukas, May 21 to May 27, 2025 ngayong taon. At dyan kayo mag-aabang, dyan lalabas sa inyong EPS account kung sino yung mga nagkaroon na ng employer. Tandaan, hindi pa kayo lahat sabay-sabay na magkaka-employer kasi hindi naman sabay-sabay napipinis contract ang mga worker dito sa South Korea, yung mga EPS worker. Kaya paunti-unti lang yan. Kaya nga ang validity ng inyong approval ay 2 years. Kasi 2 years kayong maghihintay. Sa 2 years na yan ay napakamalas nyo na sa mga lalaki, napakamalas nyo na kung hindi kayo magkaka-employer. Napakaliit lang ng tsansa sa mga lalaki na hindi magka-employer. Marami nga ang nagrereklamo na dahil tambak-tambak na raw yung mga nasa roster ay pa-exam pa raw ng pa-exam ang DMW. Nasa sa inyo naman yan. Kung mag-i-exam kayo o hindi. Kumbaga kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman ang totoo. Kaya kailangan mong subukan para malaman ang totoo. Doon sa mga nagrereklamo na kesyo tambak-tambak na raw, pa-exam pa ng pa-exam, una pa lang ay sinasabi na yan ng DMW na ang pag-apply dito sa South Korea ay walang kasiguraduhan. Nasa sa inyo na yan kung mag-i-exam kayo o hindi. Kwento ko na rin sa inyo ang sitwasyon ko dati para naman kahit papano yung mga matagal nang naghihintay ng employer kumbaga ganahan kayo sa paghihintay kasi itong sitwasyon ko nung dati nung nag-aaral pa lang ako ng Korean language ay talagang may mga na rin akong naririnig kasi nung nag-aaral ako ng Korean language sa company namin, siyempre may kita nila, may dala akong flashcard, binabasa-basa ko, tapos minsan tatanungin ka nila na ano yung ano yung binabasa mo? Sabi ko, nag-aaral ako ng Korean language kasi nag-apply ako sa South Korea at malapit na yung exam namin. Tapos sasabihin ng mga yan, yung mga ganyang bagay, hindi dapat siniseryoso yan. Sabi gano'n. Kumbaga babaliwalain nyo lang yung mga ganyan kasi pag inisip nyo ng inisip, yung sinasabi ng iba na kesyo hindi dapat seryosohin, lalo lang kayong mawawala ng gana. Basta ang iisipin nyo lang, ay gusto nyo makaipon ng pera, gusto nyo makapunta dito sa South Korea para kumita ng malaking pera. Nung pumasa na ako sa EPS topic exam at naghihintay na nga ako ng employer, may kapitbahay kami doon na ang sinasabi ay hindi na mapipili yan kasi overage na yan. Sabi niya gano'n kasi ako noon ay 38 years old na nung naghihintay ako ng employer. Tapos ang sabi nga ay kumbaga ang edad mo sa Pilipinas ay 38 years old, pagdating dito sa South Korea ay 39 years old ka na. Kumbaga
Kasi mga kabayan, ang basihan ng edad dito sa South Korea, yung nasa tiyan pa lang, doon din ang umpisa ng bilang. Ano, kasi sa atin, pag ipinanganak na, saka doon yung bilang ng taon. Ano, kasi advance talaga dito. Kunyari, ako ngayon ay 46-year-old sa Pilipinas, ang edad, pero dahil nandito ako sa South Korea, ay 47 years old na ako. Ganon. Advance ng 1 year dito sa South Korea. Sabi nga ay 39 years old na yan sa Korea, yung edad niya, kaya hindi na magkaka-employer yan. Ang iniisip ko lang, bakit ganon? Bakit kailangan magsalita ng ganyan samantalang hindi mo naman alam kung ano ang proseso ng pag-apply dito sa South Korea. Ganyan yung mga sinasabi ng mga tao na hihilahin ka pababa. Ganyan yung mga utak talangka. Katulad na lang nitong na dumaan din sa Facebook ko eh. Pag i-scroll ko, nakita ko yung nga yung pinagtatalunan ngayon yung vlogger na nasa Pinas na parang hindi yata nag-employer at tinatawag na bobo yung mga vlogger dito sa South Korea. Yan na yung example ng mga tao na utak talangka. At mabuti nga yung nangyari sa kanya at hindi siya nagka-employer kasi kung nagka-employer siya at nakarating dito sa South Korea ay dadagdag pa siya dun sa mga Pinoy dito na mga utak talangka din, mga piling boss. Huwag na tayong manibago sa mga ganyan kasi marami naman talagang mga Pinoy na utak talangka. Tapos itong nakarang linggo lang ay may nag-comment nga sa isang video ko na ang sabi bobo, wala na raw ma-hired sa Pilipinas, sabing gano'n. Yan yung example ng mga utak talangka. Matatagal nang naghihintay ng employer ay huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi isi-share ko itong karanasan ko sa inyo dati nung pumasa ako ay April 3, 2016 sa EPS topic exam at nagka-data ako ay April 16, 2016 tapos nagka-approval ako ay May 2016 at simula noon ay naghintay na ako ng hintay ng employer hanggang sa maraming seleksyon na yung dumaan at kumbaga ako ay doon sa mga nauna sa akin na nandito na sa South Korea, ganun lang ginagawa ko. Pa-like-like lang ako, pa-comment-comment doon sa mga post nila. Andito na sila sa South Korea, mga nagiinuman, kung saan-saan ang gala-gala. Tapos nung naka-isang taon na, parang napapaisip na rin ako noon kasi ano kaya to? Sabi ko parang iniisip ko noon na ano, umuwi na lang kami ng asawa ko doon sa probinsya nila kasi niyayaya na ako ng asawa ko na doon na lang daw kami tumira sa Palawan at doon na lang daw ako maghanap buhay. Pero ang sabi ko sa kanya ay meron pa akong 1 taon. Sabi ko, pag natapos itong 1 taon na to at wala pa rin akong employer, ay uuwi na tayo kasi tapos na yung approval ko. Wala na, hindi na pwedeng i-renew kasi hanggang 2 years lang ang approval at hindi na pwedeng i-renew. Wala na, overage na ako, hindi na ako pwedeng mag-exam. Tapos sabi ko, tiyaga-tiyaga lang. Tapos hanggang sa ito nga, pagdating ng 2017, January, sipag pa rin ako. Kumbaga, umaga at hapon ako nag-check na aking EPS account. Pupunta pa ako sa mga computer shop. Nagbabayad ako ng 5 piso. Ano ba yun? 5 minutes yata yun, 5 piso. Dati pa noon, 2017. At umaga, hapon, pagpasok ko sa construction, kasi sa construction ako nagtatrabaho nung naghihintay ako ng employer. Paglabas ko ng hapon, check ulit, wala pa rin. Tapos pagdating ng nung mga time na nawawalan na rin ako ng gana, siguro mga 2 linggo na akong di nag-check ng aking EPS account kasi nagkaroon ng massive selection, parang first week yata ng May yun, first week ng May 2017, at massive selection, halos lahat ng classmate ko sa Korean Language Center, yung 150 kami na pumasa, siguro mga 15 o 10 na lang kami natitira na hindi nagkaka-employer. Tapos dumating na nga yung massive selection at natapos na, wala pa rin. Wala pa rin. Doon na ako tinamad na ako noon. Hindi na ako nag-check ng aking EPS account.
Tapos at ang sabi pa, nag-announce pa ang DMW na magkakaroon daw ng additional selection. Sabi ko na wala na to. Kasi pag sinabing additional selection, ay kukunti lang yung masiselect doon. Kumbaga additional nga, pandagdag lang. Tapos, nakalipas na yung kasi ang tawag dito, ang additional selection ay parang May 25, May 25 to 26, dalawang araw. Tapos, hindi na ako nag-check ng mga araw na yon. Tapos, pagdating ng isang araw na yung nakalipas matapos yung additional selection, May 28 na yata yun nung naisipan kong i-check yung aking EPS account umaga. Kumbaga, papasok ako sa trabaho at sabi ko, i-check ko kaya. Pero parang parang kumbaga nakakalamang na yun wala. Ang iniisip kong ganun. Pero sabi ko, try ko lang, check ko lang. Tapos pag check ko nga, ayun, sabay yung EPI issuance saka yung contract forwarding. Ayun, kaya talagang minsan nung parang nawawalan ako ng pag-asa, doon pa talaga binigay. Kaya mangiyak-ngiyak talaga ako noon. Sabi ko, totoo pala. Tapos kinabukasan nga, pumirma na ako ng kontrata. Kasi noon ay, pag pipirma ka ng kontrata, ay kailangan mong pumunta ng personal sa DMW. Tapos pagdating ko dun sa DMW, napansin ko talaga, dun sa mga kasabay ko, kasi maaga kami dumating, kasi tatawagin pa kayo, nandun kayo sa upuan, yung mga pipirma ng kontrata, tinitingnan ko talaga yung mga nakaupo dun, na kaming mga lalaki talagang, sa tingin ko talaga, siguro ang tansya ko ay, ang pinakabata sa amin ay mga 35 o 36 years old. Kasi yung katabi ko sa upuan, magkatabi kami, habang naghihintay kami na tawagin, ako ay 38 years old, yung nasa kanan ko ay 39 years old. Kaya walang imposible. Basta may approval ka, ay may pag-asa kang magka-employer. Mga naghihintay ng employer ay huwag kayong mawala ng pag-asa. Lalong-lalo na sa mga lalaki. Tingnan niyo ako. Pumasa ako sa exam ay April 2016. Nakarating ako dito sa South Korea ay July 2017. Tingnan niyo, 1 year and 3 months ang inintay ko bago makalis, bago makarating dito sa South Korea. Kaya sana ay maging inspirasyon itong karanasan ko dun sa mga naghihintay ng employer at dun sa mga nag-aaral pa lang ng Korean language.